Magsisimula na po ng ating regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating pong kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan at tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay inaasahan ng tumayo. Ang akin pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan. Ganon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehala, Josie Wagan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin para sa umaga ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating po kami sa iyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito, maging daan kapunawan namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoon Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mga mamamayan, makita namin na sa iyo po nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa daigdig. Patuloy mo pong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan na nakakarami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kalwalhatian mo. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa iyo sa pamamagitan po ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, lupang hinirap. Mga kalulubigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulubing, di ka masisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang lang katawan mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magtitinig, luman ang araw ng walhagit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay bahagi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sama-sama po nating banggitin ang ating Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe public service of ourselves as the guiding principle of my official act. It has tread the pathways of local legislation. May the Almighty guide my mind and my heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Blessed good morning po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Pagbasa po ng ating naharaang katitikan. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating pong tagapangulo, kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag. Ito po ang katitikan natin ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawan Quezon na ginanap noong Enero 20. Ay pinadala ko na po sa lahat po ng mga konsehal sa pamamagitan po ng kanilang electronic mail at yung iba naman pong humiling po ng hard copy sa inagampanan na rin po. At pinatutunayan ko ng katitikan ng pulong na ito ay tama totoo kung kaya po hinihiling ko na po kay kagalang-galang Ford Salumbides na mapagtibay na.
kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo sa pagkilala. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kalihim Secretary Bong, sa aking pong mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Hinihiling ko po, Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw o pagwawasto, ay atin na pong pagtibayin ang ating nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel Devero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan, ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po muli. Ang ating pong naka-agenda sa araw na ito ay ang pagpapatibay po ng revised Barangay Kasiskalan Ordinances bilang 1, 11, 12, 17, at kautusan bilang 3. At yung pong PRDP ordinance na dumaan na po sa ating public hearing na pinangunahan po ni Botok Magpantay, yung kautusan pambayan na nagtatakda ng mga lituntunin sa lahat ng motorista at gumagamit sa kahabaan ng Philippine Rural Development Program Road mula sa Barangay Santa Monica, Santo Niño 1, San Roque, Manato Station, Farm to Market Road ng Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Na ito'y tatawaging Tagkawayan PRDP Road. Ang ating pong dumaan din kanina pong umaga, yung pong Barangay Poblacion Supplemental Budget number 3, Barangay Sigiwan Annual Budget, Barangay Kabugwang Annual Budget, Barangay Victoria SK Annual Budget, Barangay Kasispalan Annual Budget. At ang CSO po na dumaan din po kanina sa pagpupulong ang Tagkawayan Ambulant Vendors Association. At meron po tayong mga sulat po rito. Ipinararating po sa lahat ng konsehales po ng Bayan ng Tagkawayan, lalo na po kay Konsehal Bobet. Jollibee Tagkawayan po ang may sulat. Sangguniang Bayan members, Tagkawayan Quezon, dear Sir, Ma'am, Jolly Day. It gives us great pleasure to invite you to the blessing ceremony of our new store Jollibee Tagkawayan. The event will be held on January 28, 2025 at 10 in the morning. Our store is at Rolando Andaya Highway, Barangay Santa Cecilia, Tagkawayan, Quezon. We would like to extend this special invitation to you to join us for an exclusive preview the day before the store officially opens. We look forward to your presence here at Jollibee Tagkawayan. Thank you. Respectfully yours, signed, Miss Jill A. Hernandez, Restaurant Manager. Meron pa rin po pinapa-aprobahan po sana na Memorandum of Understanding para sa Social Pension for Indigent Senior Citizen Program with the local government unit represented by Mayor Luis Oscar T. Eliazar and Department of Social Welfare and Development, national government agency created and existing by virtue of the law of the Republic of the Philippines sa pamamagitan po ng DSW, represented by Regional Director Barry Artuba, MD. Sulat pa rin po. Magandang araw po. Ako po si Pangulong Epifanio de Villegas ng Samahang Market Ambulant Vendors Association Tagkawayan. Ay humihiling sa inyo mabuting kalooban sa ng inyong kasamahan na kami po ay makapagtinda mula February 5 hanggang February 12 ng taong kasalukuyan. Umaasa po sa inyong mabuting kalooban na kami po ay inyong mapagbibigyan. Gumagalang Epifanio de Luzon, Epifanio de Villegas. EDSA na yata. Ito rin po, sulat din po. Kagaya rin po nung kahilingan, kaya po ay medyo nakakalito rin po ng konti. Kami na mga kasapi ng Tagkawayan Ambulant Vendors ng Taba ay humihiling na makapagtinda ngayon darating na kapiyastahan ng Lourdes sa ating pamilihang bayan simula Enero 29, 2025 hanggang Pebrero 20, 2025. Ito yung pang may pagpatuloy namin na nasabing hanap buhay na pinagkukunan namin ng aming kabubuhay sa araw-araw. Malaki pang may tutulong nito sa aming mga manininda kung inyo pong pahihintulutan. Lagda po, Naribik R. Dominguez, Kalihim, Remedios B. Cubita, Pangulo. Ito po yung isa pa naman na sulat. Honorable Danilo Lalunya Liwanag, Municipal Vice Mayor, Tagkawayan, Quezon, the honorable members of the Sangguniang Bayan,
Subject po, endorsement of the field inspection and investigation report of the Environmental Management Bureau, Mines and Geoscience Bureau, and Provincial Regulatory Board, personnel to the quarry site, Kabarangay Santa Cecilia, Tagkawayan, Quezon. Dear Honorable Vice Mayor Liwanag and esteemed members of the Sangguniang Bayan, magiliw na pagbati, I am writing to formally endorse the findings of the field inspection and investigation report conducted by the personnel of the EMB, MGB, PMRB, at the quarry located in the Barangay Santa Cecilia, this municipality. This investigation carried out on January 14, 2025 for PMRB personnel and January 20, 2025 for EMB and MGB personnel accompanied by MENRO and staff. Was part of our continuous efforts to ensure that all quarry operations within the municipality comply with existing environmental and mining laws and regulations, and in response to the letter and resolution received from the Municipal Council. The report includes a thorough assessment of the site's compliance with environmental safeguards, proper permits, and adhere to safety standards. It also provides insight into the current operational practices of the quarry and highlights areas of concern that may require further attention, as well as the recommended actions moving forward. Given the importance of this matter to the environmental and public welfare of our community, I humbly request that this report be reviewed by the Sangguniang Bayan for appropriate action. The findings and recommendations outlined in the document will provide the local government with a clearer understanding of the operations at the quarry site and assist in making informed decisions regarding the future regulations and management of quarry activities in Barangay Santa Cecilia. Thank you for your attention to this important matter. I look forward to your support in ensuring that the quarry operations are aligned with the best interests of our municipality and its residents. Sincerely, signed Maribel G. Rosana, Senior Environmental Management Specialist, MENRO Designate. Duly noted, signed Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor. Accompanied po dito yung pong sulat po niya Ginoong Melvin C. Piegalan, Supervising Environmental Management Specialist po, OIC, PEMO, Quezon. Andito rin po yung Provincial Mining Regulatory Board Field Investigation Report signed by Nicasio Maranan Jr., P. Genro, PMRB Technical Staff, Community Development Officer 2. Noted po na Executive Assistant 4, PMRB Vice Chairman, signed Romel P. Sarmiento. Meron pa rin po dito na tungkol na, mula po sa Calawag, signed by Joselito D. Barros, Senro ng Calawag po. Ito pa po, meron pong request sa Committee Chairman po ng Livelihood, Labor and Employment. Subject po ng request for Sangguniang Bayan Resolution approving the official logo of Public Employment Service Office. Ito po ay kahilingan po at nilagdaan po ni Ginoong Jaime T. Alpuerto Jr., Labor and Employment Officer 2. Yung pong silda po nila, kailangan po kilalanin po ng Sangguniang Bayan. Marami pong imbitasyon na dumarating po para po sa Kawaya Festival. So, nasa inyo naman po mga table. So, yun lamang po, kagalang-galang ng tagapangulo at magandang umaga po sa inyong lahat. Pagalang-galang, Konsehal Fort Salombides. Maraming salamat po sa pagkilala, kagalang-galang na tagapangulo, kagalang-galang Danilo Liwanag. Kagalang-galang na tagapangulo, hinihiling ko po na atin na pong mapagtibay ang mga sumusunod na revised barangay ordinances ng Barangay Kasispalan. Ito po ay nagdaan po sa masusing pag-aaral ng komitiba at ito naman po ay nakapasa
sa committee level at atin pong ni-require ng ilang mga amendments at ito naman po ay kanilang natugunan. Kaya po hinihiling ko po na mapagtibay ang mga sumusunod po, isa-isahin ko na po. Kautusan bilang number 1, kautusang pambarangay na nagpapatupad ng curfew sa mga batang may edad 18 pababa simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Kautusan bilang number 11, kautusang pambarangay na nagpapatupad ng pagbabawal sa hindi pagdakot ng dumi ng kalabaw sa kalsada. Kautusan number 12, kautusang pambarangay na nagpapatupad ng pagbabawal ng pagtatali ng alagang hayop tulad ng kalabaw, baka at kambing sa lugar na may halaman o tanim. Kautusan number 17, kautusan pambarangay na ang mga tindahan na may puhunang 30,000 pababa ay sa barangay kukuha ng business permit na may halagang 600 pesos sa loob ng 1 taon. At sa mga tindahan na may puhunang 31,000 pataas ay sa business permit ng bayan ng Tagkoy kukuha. Kautusan bilang number 3, kautusang pambarangay na ang sino mang magpapasukat ng kanilang lupa ay kailangan itong ipagbigay alam sa barangay o sa kagawad na nakakasakop at sa lahat ng katabing lupa upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan at ang sino mang magsusukat ay magbabayad ng 100 pesos bawat titulo. Revised ordinances ng Barangay Kasispalan ay pinangaluhan o paglilinaw kautusan bilang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair, for the recognition. Nais ko lamang pong linawin yung kautusan bilang 11 sa ating pong kagalang-galang Konsehal Fort Salumides. Linawin ko lang po yung may title na kautusang pambarangay na magpatupad ng pagbabawal sa hindi pagtakot ng dumi ng kalabaw sa kalsada. Nais ko lamang po itanong kung ano pong title dun sa inamyandahan natin na parang wala po kasi tayong na nito nung committee hearing. Opo, para hindi po natin to na-review or baka po kasi nangyari nagkaroon ng revision sa nire-request natin. Parang hindi po dun sa dating ordinance. Ito po ay yung kasama po doon sa original na dapat ay yung mga dumi ng hayop tsaka po yung pagtatali sa tamang lugar. Kung hindi nga po ako nagkakamali, may kasama din po ito na bawal magtayo ng kulungan ng baboy sa may tabing ilog. Pero hinihimay-himay po ata ng ating Office of the Secretariat kasi yung mga nauna pong ordinansa ng Barangay Kasispalan ay una na po nating naipasa at na-review nung nakaraang mga session. So, para pong staggered po yung ginagawa ata nila. Pero hindi po nagkakamali, kasama po ito na bawal nga po yung pagkakalat. Para medyo naiba lang po yung title, bawal lang hindi pagdakot. Pero ito po yung ordinansang bawal o magkakalat na dapat lilinisin ng may-ari yung mga dumi ng kanyang mga hayop. Parang naiba nga lang po yung title po. Karagdagang paglilinaw sa kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Opo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Baka po pwedeng mabasa yung buong kabuuan ng ordinansa. Dahil naiba nga po yung title ng barangay ordinance ng Barangay Kasispalan, para po maliwanagan tayo. Sige po, Mr. Chair, with your permission. Pero sa tingin ko po, para po hindi masayang yung oras, kung pwede pong i-hold muna natin itong may katanungan at yung wala naman pong katanungan ay kung pwede na po natin mapagtibay ay sana po yung mapagtibay. At mamaya po yung question nga po na medyo na ibang title na kautusan bilang number 11 ay baka po pwedeng makita po ng ating mga humihingi ng copy. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Maraming salamat po muli. Ang paglilinaw ko po or karagdagan kung mamarapatin po ay tungkol po sa kautusan bilang 3
ng Barangay Kasispalan yung tungkol po sa pagsusukat ng lupa na baka po pwedeng malinaw ang pagkakasulat na ang may-ari ang kukuha ng permit sa barangay para makilala ng sangguniang barangay ang may-ari ng lupa. At maaari din pong maisama na ipaalam sa karatig ng lupang nagpapasukat sa kaliwa at kanan, sa harap at likod ng nagpapasukat. At para po mamonitor ng mga may-ari ng lupa, yung mga boundary. At ganun din po, kapag bibigyan po ng permit ng Barangay Kasispalan, ay maaari pong kunin ang contact details ng geodetic engineer para po kung sakali na pagdating ng araw ay magkaroon po ng problema ang kanilang sinukatan ng lupa, ay madali po nilang makokontak yung geodetic engineer na nagsukat dahil po sa base sa karanasan natin sa mga barangay officials na dumadating sa atin at nagtatanong at nagkakaproblema ay para po madaling masagot yung kanilang mga problema sapagkat sa akin pong pagkakaalam, nung pong magkaroon ng meeting ang atin pong mga kapitanes ay may ilang mga kapitan na namumroblema po tungkol po sa mga nagsusukot ng lupa sa kanilang mga nasasakupan. Lamang po, marami pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Paglilinaw lang po doon sa, with due respect sa sinabi po ni Konsehala Ripi, na yung dapat ay yung may-ari ng lupa ang ay pumunta sa barangay para siya ang, tama po ba, mag-request? Tama po ba? Sila po yung kukuha ng permit, Ng sa permit. barangay. Hindi po ba pwede na parang masyadong maigpit po kaya yun? Dahil kung halimbawa kung alam niyo ho yung may mga may-ari ng lupa, medyo busy, baka ho pwedeng bigyan na lang sila, magbigay na lang sila ng authorization sa tao para hindi naman maabala yung mga may-ari ng lupa. Kung pwede lang naman po yun. Thank you po, Mr. Chair. Mangbahe po ng pagtitibay ng mga kautosang nirebisa ng Barangay Kasispalan matapos ang paglilinaw sa kautosan bilang 3 ay taas po ang pumapangalwa sa kautosan bilang 1, 12 at 17 at 3. So ang mga kautosang nabanggit ay pinagtitibay except muna yung kautosan bilang 11. Thank you, Mr. Chair. Karagdagan lang, Mr. Chair. Yung sa kautosan bilang number 3 naman po ay ang natatandaan ko lang po ay basta yung nakalagay nga din sa title kung sino po ang kumukuha at nagpapasukat ng mga oras na yun yung natalakay namin Kung sino po yung andon sa site ay lagi hong magbibigay kortesiya sa barangay. Kasi background lamang po, meron po mga ilang sa barangay Kasispalan na ilang hindi pagkakaunawaan dahil nagkaroon ho ng mga pagkakataon na hindi ho nag-courtesy yung mga nagpapasukat, Mr. Chair, ng lupa. Hindi ho nag-courtesy sa barangay, kaya nagkaroon ho ng medyo sigalot. Kaya po nung ito po ay inihain ho nila na magkaroon ng ganitong ordinansa, ay ito na nga po yung kinalabasan po. At pero kung ano naman po ay pwede pa rin naman po nating i-recommend yung suggestion no ni Konsehala Reby at pag-aaralan ng mabuti dahil yung suggestion nga din naman no ni Cons Joel ay at ni Cons Reby ay atin pong papakinggan at pag-aaralan. Salamat po, Mr. Chair. Isa pa po kung inyo pong mamarapatin, resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the municipal government of Tacloban, Quezon, a memorandum of agreement with the Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office 4A, Calabarzon, represented herein by its Regional Director Barry Archua,
for the implementation of the one-time transfer of social pension funds for the LGU to find. Mr. Chair, brief background lang po. Ito po ay inattendan ko bilang committee chairman sa isang Google Meet, yung online meeting po. Ang gagawin po kasi dito ay instead ho na maging nabababa ang DSWD dito para mag-payment, para ho mag-payout sa mga senior, ay i-wire transfer na lang ho nila sa ating LGU ng isahan yung pension ho ng ating mga senior at LGU na po ang mamamahagi po nito. Authorization to enter into muna ng ating kagalang-galang na punong bayan hinggil sa pensyon ng mga senior citizen ay pinangaluhan ng lahat ng sangguniang bayan. Maraming salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Rebelino Sangkay. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Vice Danny, sa akin po mga kasamahang konsehal, kay Sec, sa lahat po ng nanonood sa ating live telecast. Kahilingan po ng 5 barangay na mapagtibay po ang kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan, na ito po ay ni-review ng atin pong local finance committee at ganun din po ng Sangguniang Bayan kaninang umaga. Ang barangay poblasyon para po sa kanilang supplemental budget number 3 na nagkakahalaga po ng 265,306 pesos point 22 centavos na gugugulin po nila sa iba't ibang programa at proyekto at mga ibang kagamitan para po sa kanilang tanggapan. Supplemental budget ng barangay poblasyon ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Boto kung magpantay. Meron po bang pagtutod? Kung wala po ay pinagtitibay. Ang pangalawa pong barangay ay ang Barangay Sigiwan para po sa kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 2,746,108 pesos point 88 centavos. Annual budget ng Barangay Sigiwan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Ganon din po ang Barangay Kabugwang, annual budget para po sa taong kasalukuyan, 2,800,427.04 centavos. Kabugwang annual budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang ABC Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Victoria para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 235,667.53 centavos. Barangay Victoria SK annual budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang Barangay Kasispalan annual budget para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 3,155,423.86 centavos. Barangay Kasispalan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang budget po ng Barangay Kasispalan ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Duana. CSO accreditation po para sa Tagkawayan Ambulant Vendors Association. CSO Tagkawayan Ambulant Vendor Association ay pinangaluhan ng kagalang-galang
Port Salumbides. May paglilinaw ang kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Tagapangulo. Mr. Chair, may paglilinaw lang po. Sa ngayon po kasi kanina sa pag-committee hearing natin na mapaharap natin muna yung existing na Pangulo ng pangkalahatan. Kasi may papasok nga po natin dito ay baka ho maging umpisa, Mr. Chair, ng hindi pag-uunawaan. Dahil yun pong nakatayong Pangulo ngayon, hindi ko lang po alam kung kailan po sila nagkaroon ng eleksyon. Tapos, nung matalo po nung hindi po pinalad, na siya ang manalo ng nakaraang eleksyon, nagbuo po siya ulit ng panibagong asosasyon na ang pangalan ay Tagkawayan Ambulant Vendor Association. Baka lang po, Mr. Chair, magkaroon po ba ng problema dahil sasabihin po ng isang parte, sila yung aprobado ng sanggunian, yung isa po ay sa palengke. Ano ba tawag dito, Mr. Secretary? Sir Chair? Yung pong yung taba po, dati na po siya. Opo. Dati na po. Tapos po, ito pong supposed to be po sana nung election nila, under ng taba yun. Yun nga Under lang, ng taba. sana. Sana. Opo, ay Yung sa public market po natin, under ng taba. nung una po. Nung una. Opo, Opo. ngayon po, nung magkaroon po ng eleksyon, edi hindi na po pinagamit yung taba. Hindi na po pinagamit yung taba. At ito po naman ay parang sarili nilang samahan na kinilala lang po ng palengke nung una. Ngayon po, ito po yung taba. Nagkaroon po ng eleksyon. Tinalo po nung isa, yung Pangulo po ng taba, hindi na po pinagamit yung taba. Kaya po ito pong meron pong membro ng market na mahigit pong 200 na ambulant vendors ay hindi naman po iba. Sumasa ilalim naman po yung taba sa kanila. So, ibig sabihin, si taba nawala nung siya ang Pangulo. Tama ba po ako? Buhay po yung taba. Nung matalo po siya, hindi na niya pinagamit yung taba at para siya pa rin po yung Pangulo. Tapos ngayon, nung siya'y tinalo, gagamitin uli po natin yung taba. Yung Tagkawayan. Hindi po. Hindi na rin. Hindi na po. Ano na po yun? Independent organization na po. Kagalang-galang ng taga-Pangulo. So, doon pa lang po sa ating sa market pa lang, tayo pa lang po yung nag-uusap. Hindi na po natin maunawaan parehas. What more yung mga lahat po ng ambulant at mga taga-palengke na iisa-isahin po natin. Mahirap po sa akin lang po na yan po ay ating mabigyan ng approval o pagkilala dito sa sanggunian. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Naintindihan ko po yung kinoconcern niya po ni Konsehal Bomel de Vero. Ako naman po yung pumangalawa dahil nakaradaan po kay Sir BJ yung ating pong samahan na kompleto naman nung sila sa dokumento. Ngayon po ay kung ano man po mapagkasunduan ay ng ating pong sanggunian ay akin po irerespeto. Pero sana po, ang request ko lang, kung pwede pong maipatawag yung Pangulo na pangkalahatan at makausap na nung nagpa-accredit sa ating kanina yung taba, sa lalong madaling panahon po, sana kung pwede po ngayong week. Dahil nalalapit na po ang piyesta, ang target ko kasi sana nila ay makapag-tiyanggi araw-araw, humabol daw po sa araw-araw. So yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa akin po kasing pagkakaintindi, para po yung isang asosasyon ng tricycle.
TATODA, Tagkawan Tricycle Operators and Driver Association. Samahan po yun. Ngayon po, meron pong samahan ng BRS. May samahan po ng samahan dito sa highway zone, sa mountain zone. Gusto po nilang magparehistro. Kaya naman po inirekomenda kong ma-accredit ito sapagkat ito naman po ay nakakomply sa mga requirements na hinihiling na kailangan po ng ating sa BJ Rupo. Kaya po ito inirekomenda ko na mabigyan ng accreditation. Hindi naman po sinasabi ng TABA na buong na sila na po ang buong kilalanin. Ito po ay parang isang faction lang. Yun po ay para sa akin pagkakaunawa. Yun lamang po. Kagalang Konsehal Bumel de Vero. Salamat po, Tagapangulo. Chairman, wala po pong problema yung pag-approve. Ang ayaw ko lang po dito, gamitin na aprobado ng Sangguniang Bayan yung kanilang asosasyon na maging isang hindi paggalang doon sa nakaupong presidente doon sa palengke. Doon sa pag-approve po, wala akong problema sa akin. Ako po yung pangalawa doon. Kaya lang, yun hong magamit ho na dumating po yung oras, kami ay approve ng Sangguniang Bayan. Si Tagkawayan Vendors Association, under po siya ng public market administrator. Wala po siyang approval ng Sangguniang Bayan. Doon lang naman po ako nag-worry, Mr. Chair. Doon sa mga bagay na yun. Pero yung pag-approve po, ina-approvean ko po yun. Ayaw ko lang po na madadamay ang Sangguniang Bayan na ipagmalaki ng TABA na kami ay isang aprobado at isang lihitimo na inaprubahan ng Sangguniang Bayan. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Hinggil po sa mga paglilinaw, tayo po ay mag-resist muna ng kauntian para po mas mapalalim niyo po yung panukala at mamaya po natin pagtitibay. Yung pong Hinggil po doon sa ating panukala na pagtibayin ang CSO, Tagkawayan Ambulant Vendors Association. Matapos po nating pakinggan ang mga opinion ng ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. So, ipinapaubaya po ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan na magkameron po ng panibagong pagpupulong sa ilalim na po ng ating market administrator. Nagkataon ng ating puging-pugi din ng mga sekretary, Bong Tadike. salamat po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Binaventura. Thank you po, Mr. Chair. Resolution po. Ako po ay nag-aakda ng isang kapasyahan ng pagbati at pagkilala sa Chief Executive Officer po ng World Development Corporation, Mr. Mahmoud Abdul Munim, at sa bisita po natin na anak ng ating Senator Robin Padilla, kay Miss Queenie Padilla na naganap po na Jomerayaville Subdivision, groundbreaking sa Barangay Montimparang, na ginanap po kahapon na mayroong petsa Enero 26, 2024 sapagkat nang dahil po sa suporta at pagkipagtulungan na ibinigay ng LGU sa pangunguna po ng ating mahal na punong bayan, Luis Oscar Eliazar, at pangunguna po ng bayan, Daniel Alonio Liwanag. Ang proyekto po na ito ay malaki ang maitutulong sa nasasakupan ng barangay upang magagdagan po ang kanilang mga populasyon. At sa pagdami po ng populasyon, ibig sabihin lamang po nito ay kasunod na ang pagunlad ng isang barangay. At kasunod po nito ang pagpasok na rin ng mga iba't ibang investor sa ating bayan. Yun lamang po, Mr. Chair. Pagkilala po at pagpupugay sa mga nabanggit na personalidad ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitipay. Mr. Chair, parang wala na po yatang iba. Maliban po dun sa sulat po nung dalawang pagkakatiwala din po ba sa market supervisor po ang decision po ng araw po ng extended na tiyanggihan? Opo. Ang akin pong, kung ako po, sa akin lang pong opinion.
Ako po'y sumasang-ayon dun. Ayun po yun. Ay, sorry po. Yung request po ng logo po ng public employment po, hinihiling din po bigyan ng resolution sa pagkilala. Salamat po. Resolution. Kagalang-galang Konsehal Leo Son Benaventura. Mr. Chair, if I may, dito na lang po ako sa aking table. Another resolution po na request sa Sangguniang Bayan. Resolution po approving the official logo of the Public Employment Service Office of Tagkawayan, Quezon. Official logo of Public Employment Office ay pinangaluahan ng lahat ng Sangguniang Bayan na walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mr. Chair, good morning po. Ito po ay yung third and final reading po para dun po sa ginawa ho nating ordinansa sa alituntunin at sa pangangalaga ng PRDP road natin. Ito po ay final reading na po, Mr. Chair. Kapasyahang nagpapatibay sa mga alituntunin at pangangalaga sa lahat ng motorista at gumagamit sa kahabaan ng Philippine Rural Development Program o PRDP Road mula sa Barangay Santa Monica, Santo Niño 1, San Roque, Manato Station, Farm to Market Road ng bayan ng Tagkawayan, Quezon, at ito ay tatawaging Tagkawayan PRDP Road. Kautosang Pambayan, sa ikatlong pagbasa at pagtitibay ay pinangaluahan po ng lahat ng Sangguniang Bayan na walang pagtutol. Mr. Chair, siya pa po. Ito po ay regarding po dun sa ating natalakay, regarding po dun sa quarrying nangyayari po sa Barangay Santa Cecilia. Ano po? Tayo po ay humiling ng joint ocular inspection. Then, ang nangyari po dito, nung una ho nating napansin to, January 13, nung una nating gusto natin silang imbitahan, the following day po pala ay nauna nang buwaba yung PMRB. Meron ho silang report. Then nung last Monday naman po, nung imbitahan po natin ng MGB, kasama po ang DNR, kasama si Ma'am Mabel ng ating Menro, sila po ay nagkaroon din ng ocular inspection. Ano po? So, napansin po nila na mayroon mga paglabag dun sa operation. Kaya, yun naman po ay atin din yung napansin. May recommendation po dito ang Philippine Provincial Mining Regulatory Board o PMRB. May mga observation po sila dito na, basahin ko lang po, tatatlo naman po yung observation nila eh. The quarry site is situated near the national road, making quarry activities easily observable from the road. The road leading to the quarry entrance is not regularly maintained. Absence of siltation ponds and billboards of environmental compliance certificate. So, yun lang po yung tatlong recommendations nila. So, medyo ano lang po ako, nung mag-inspection po kasi sila, natanong ko si Ma'am Mabel, sa baba lang daw po sila nakapag-inspection, hindi daw sa taas. Kaya, then, yung sa MGB naman po, mayroon din po ditong recommendation. Basahin ko, Mr. Che, para sa kaliwanagan ng lahat. Ano po?
galing po ito sa Community Environment and Natural Resources Office. Ito po yung nag-i-issue ng ECC. Napakarami po nitong pinalalabas po dito. Hindi ko na ho isa-isahin. Kagaya ho yung mga siltation pond, yung no oil water separator construction for the designated motor pool, para ho doon sa mga toxic waste natin. So then may recommendation po sila na, sandali lang po. Na ipinaubaya po ng DNR sa PMRB. Then, ang PMRB naman po, ang kanya pong recommendation, this recommendation aim to balance economic activities with environmental sustainability and community safety, fostering responsible quarry operation in Barangay Santa Cecilia, Tagkawayan, Quezon, for board information and appropriate action. So, Mr. Chair, kaya hinihiling ko muli po ang PMRB personnel na mabisita po tayo para po makapagbigay linaw sa bagay na ito. Isa pong resolution po na pag-iimbita sa PMRB personnel. Ano po? Para po sa kabatiran ng lahat. Thank you po. Resolution po para sa pag-iimbita sa PMRB ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang invitasyon po para sa PMRB ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Humihiling lang po ako ng isang kapasyahan na sana po'y mas mahigpit po na pairalin ng mga barangay, lalo tigito dito sa Metro, ang pagbabantay ho sa mga nasasakupan ho ng barangay kada gabi, lalo tigito sa mga establishmento tulad doon ng mga 7-Eleven at yung mga 24 hours ho ng mga bukas na kainan. Kasi napapansin ko ho dito sa 7-Eleven sa bayan ay ang dami na hong nanlilimos yung nagbubukas ng pinto. Minsan ho, or hindi minsan, madalas pa ho yung mga bata na yung mga itsurahin naman ho, hindi naman ho, parang malulusog naman. Minsan ngayon naka-complete set pa ng pajama. Parang napagtripan lang ho ba na manlimos na magbaano dun sa pinto ng 7-Eleven. So hinihiling ko po mga barangay ng Metro Zone na sana po ay magronda sa gabi at sitahin o pauwiin na yung mga bata. Dahil ito rin po ay para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po. Resolution po para sa Metro Zone barangay officials ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang kahilingan po ay atin pong pinagtitibay. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Pahabol pong resolution, Mr. Chair. Nag-aakda po uli ako na isang kapasyahan na pagkilala sa lahat po ng mga manlalaro, coaches, teachers at mga magulang na lumahok po sa Palarong Quezon 2025 sa pangunguna po ng ating PSDS Ma'am Alice Gonzalez at Sir Isagani Matibag. Resolution po ng pagkilala sa lahat po ng ating lumahok sa Palarong Quezon, sa Lokban Quezon, ay pinangaluhan po na nagkakaisang Sangguniang Bayan. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng ating pagsasara ng regular na pagpupulong ay pinangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar.
Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Advance Happy Pista po sa inyong lahat. Maraming salamat po.